Okay, hello. So we're gonna explain the hash map solution for the valid anagram. So tara, let's start. Okay, so again, hash map gagamitin natin, and then let's do a briefing of the problem. So anagram, we need to check in two strings if they have the if they are an anagram. So what is an anagram? Ano siya? If yung two strings parehas sila ng first amount of letters and that they are using the same letters. So ayun. Okay, so we need to we need to check yung mga letters niya and compare it to the other one. And at the end decide if anagram ba or hindi sila. Or yeah. And then since i-check natin, we're gonna name our hash map check. Okay? Check. Boom. Creates hash map. A quick tip, usually yung mga hash map names from what I noticed is parang kadalasan action word sila. So, ayun yung trick ko. Like, ano kailangan ko gawin dito? Kailangan ko siya i-check each letter. So, inaname ko siya check. Ayun ang natutunan ko on my own. So, it's up to you if you want to, if you want to get that. Okay, so, ang anagram, pag hindi equal yung number of words, automatic, hindi siya anagram. So, return false agad pag ganon. So, ang una natin gagawin, if length of S is equals to length of T, we will proceed with the logic to check each let to compare each letter. Ayan. So, ayan siya. Otherwise, we will return false. Dito sa else, we don't actually need to do much or anything at all. Mag-focus lang tayo sa logic dito. Okay, so delete ko na to. If what do you call this? If number of letters are equal, proceed with compare. Checking logic. Okay, so need natin ng two main for loops, okay? We need a for loop for S, for I in S, and we also need a for loop for the T. So these are our main logic. For the for loop in S, ang kailangan natin gawin is to okay, so explain ko na lang siya right here below. Explanation. For example, meron tayong check. I mean, meron naman talaga. I-visualize lang natin. Ito yung hash map natin na check. Ang expected values natin, for example, for this one, kunyari, meron tayong A na anagram. Wait lang, gawin ko lang A na para mabilis. O, for example, sa S loop, kailangan natin bilangin, kailangan natin itali kung kunyari, ilang A makikita niya. For example, meron dito tatlong A. So, magano siya? Plus 1, plus 1, plus 1, siya until makuha niya kunyari, until makuha niya yung 3. Ayan. Actually, scratch that. For example, A. Pinrasis natin A. So, plus 1. Tapos N. Ilang N nakikita niya? Plus 1. Ilang A nakikita niya? Oh, plus 1 ulit. Ay, sorry. Bale, hindi pala natin dito. Dito na siya. Oh, plus 1 ulit. Ilang N? Meron pa bang N? Wala na. So, 1 lang yung N.
Meron pa total and then tatali natin siya. So total ng A, kunyari 2. Hindi pala. So plus 1 kasi meron pang isa. So 3 siya, okay? 3 siya, 3. Oh, assuming natapos na yung logic natin sa for loop na S. Tapos na yan. After that, need natin i-run yung for loop para sa T, which instead of tinatali niya by addition, itong T, i-decrement niya yung bawat values kasi at the end, pag zero yan, pag zero yan kasi ibig sabihin pantay na yung nag-match yung mga values niya sa dalawang string. So, ang gagawin nitong T for example, pag nakita niya yung A, edi -1. Nakita niya yung N, oh, -1. Pag nakita niya yung isa pang A, -1 ulit. Since wala ng N, mag-stop na siya dito sa N. So, 1 minus 1, ano yan? 0. And meron pa isa pang A. So, tatlong A yan. 3 minus 1, 1, 1, 0. So, pag 0 lahat kasi, meron tayong pangatlong for loop for key in check if check key. If yung total values ng mga key niya is 0, is not equal to 0, return false. Kasi pag 0 siya, edi true. Okay? So, ayun. So, simulan ko na yung logic para mag-ano siya, mag-add-add. Okay? Mag 1, di ba? Gagawin ko yung logic na ganyan sa S. Okay, so we need to if I in check selects first letter. But if I in check, we need to check, oops, check I plus equals, we will increment and then palitan plus and equals to 1. Else, check, pag wala na siyang makitang duplicates, ano na siya, edi 1. Sorry, sabog. I equals 1. Ayan siya. So, gagawin natin to exactly the same. Exactly the same sa T, pero take note instead of plus and equals, gawin natin siya minus and equals kasi nga 'di ba, nagma-minus-minus siya. Yeah, ganito siya, oh. Itong part na gagawin natin. Nagma-minus-minus siya until matapos. So, ayun, this should be good. This should be good. Ginawa na natin 'to. Okay, assuming anagram, after mangyari mga 'to, yung check that key, magiging 0 siya, assuming na anagram. Pero pag hindi siya anagram, yung ending value niya hindi 0. So, mag-run return false. So, delete ko na tong explanation ko. And then, ay, guys, may mali ako. Hindi ko in-indent under the function. Dapat ito lahat under. Ito yung master yung function. Dapat under siya. Ito. Tab. Yan. Then if you notice, puro tayo false. So, wala tayong magka-catch kung true. Kasi given two strings, return true if it is an anagram. So, pag hindi to nag-run, and pag hindi to na-hit, and hindi rin to na-hit,
kailangan natin i-return to kasi ayan. So, it should be good, the logic. Ayan, sabit natin. Ayan, okey, bye.